Ito yung main topic natin eh. Ito yung main topic natin ah. China publicized for the first time what it claims is a 2016 agreement with Philippines. Ayan po, isinulat ko yung mga sasabihin ko dito kasi baka makalimutan ko bago ako matulog kagabi. Talagang isinulat ko yan lahat mga kababayan. No? Andali, hahanapin ko lang po. Oh. Ito ha, ito. So yan nga po, basahin muna natin habang Jordan, paki-up mo nga yung sinulat ko kagabi para babasahin ko na lang dito. Yung tungkol doon sa kung ano yung mga deal with this and everything and every that and every that. China publicized for the first time what it claims is a 2016 agreement with Philippines. Taipei, Taiwan. Oh. For the first time, China has publicized what it claims is an unwritten 2016 agreement. So, hindi nga daw po talaga nasusulat. Si dating Pangulong Duterte, malupit na abogado. No, sabi nga nung iba, ilan ang napanalo ni dating Pangulong Duterte? Malupit na abogado, doon tayo magtataka. Bakit pumayag na unwritten yung 2016 agreement na yon? The move threatens to further raise tension in the dispute waterway. Alam nyo na po, nagkakanyunan dyan mga bossing. No? Hindi nagkakanyunan. Sila lang pala yung nanganganyon sa atin. Through which much of the world's trade passes and which China claims virtually in its entirely. A statement from the Chinese embassy in Manila said that temporary special arrangement agreed to during a visit of Beijing by former President Rodrigo Duterte. Allowed small-scale fishing around the island, but restricted access by military. Ayun nga po talaga, mga bossing. Bawal ayusin yung BRP Sierra Madre. No? Hindi pwedeng ikumpuni yung ating barko na nag-iisa doon na nagsisilbing outpost po ng ating bansa, mga kababayan. Bawal din po magpapasok ng mga militar, Coast Guard, and other. Biruin mo pati Coast Guard. Basahin ulit natin. Lakihan ko dito sa bandang to. No? Allowed small-scale fishing around the islands but restricted access by military. Hindi pwede pumasok ang militar. Sasabihin sa inyo, may karapatan kayo dyan. Oo, pero ganito ang deal natin. Ayusin natin, ha? May karapatan kayo dyan, pero bawal pumasok ang militar ninyo, ha? At bawal din pumasok ang Coast Guard ninyo. Ayan, Coast Guard. Kaya pala binobomba tayo, mga kababayan. Ano yung karapatan na yun? Nasaan ang tinatawag na karapatan natin doon? No? Ayan pa lang po mga kababayan, yung sinasabing restricted access by military and Coast Guard, yan pa lang po mga bossing 'Di ba? Parang sinabi sige sa inyo itong building na ito ha. Pero bawal kayong pumasok. Walang naipanalo na kaso si Duterte kasi pabago-bago ang isip, sabi ni Eduardo. Siguro po kung yun po, no, yung mga sinasabi niya doon sa Mautog, kung ganun po siya humawak ng kaso, nako, malamang olats nga po yun. Tuloy natin. Allowed small-scale fishing. Baka ito din po yung dahilan kung bakit yung mga Chinese, mga kababayan, kapag ka po nandoon, mga bossing, no, yung kanilang sasakyang pangisda po, mga kababayan, di ba kinukuha yung malalaki? Kinukuha yung yung mga isda na mamahalin. Tapos ang iiwan doon sa mangingisda natin, mga kababayan, yung mga pipitsugin o yung mga kumbaga
mga murang isda, maliliit pa. Oh, yun po ba yung ipinagmamalaki nitong mga DDS, mga bossing? Sabi ni Sir Justin, tinanggal ang karapatan. Correct. Biruin mo, military natin, Coast Guard natin, and other official planes and ship to the 12 nautical mile. Asan ang karapatan doon? Limit of territorial water. The Philippines respected the agreement over the past 7 years, but has since reneged on it to fulfill its own political agenda, forcing China to take action. The statement na ang ating presidente, mga boss. Ano po masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ano? Tama po ba yan? Hinahanap ko yung nawala si Jordan eh. Sinulat ko po kasi yan, mga kababayan. May maliit tayong isinulat dyan, no? Para sabi ko, kapag ka-live ko, babasahin ko na lang. Hinahanap ko. Nawala ata. Ito. Nilagay ko dito, no? Matagal nang nag-i-exist talaga yung status ko, mga kababayan, ever since pa lang, no? Kay Pinoy pa lang po, mga bossing. Kaso mas tumindi nung panahon ni dating Duterte, kumbaga parang hinayaan na niya ang China na sige, kayo na mag-ano diyan, no? Kayo na ang tawag dito, magdesisyon diyan. Kami susunod na lang. Ayan po yung nangyari. Sige. May karapatan kayo dito, no? Pero restricted yung mga militar nyo dito. Pero restricted yung Coast Guard nyo dito. Nasaan po yung karapatan nun? Di po ba? Wala na kaming mahuling lobster sa Zambales, sabi ni Lisa Maloy. Dati ang dami, pati pating at page, panggata na nilamon ng China lahat ng isda sa Baho de Masinloc. Sabi ni Jay Dison, kapagod na usapin na ito. Pero ayaw ng kabila na tumigil ng kaka-fake news. So wag din tayong titigil sa pagdedebunk sa kasinungalingan nila. Yari tayo dito, mga bossing. Ano? Kaya nga po, mga kababayan, dapat po talaga ito, no? Kinakalampag natin, Senator Amy. Ano na po ang nangyari, madam? Baka pwede nating kumbaga, wag na, tanungin na lang natin sila sa Senado, imbitahan na natin sila sa Senado. Ikaw yung may hawak ng komite, no? Ng foreign relation. Madam, tulungan mo yung kapatid mo, no? Hindi na lang bilang kapatid, bilang isang senador na malaman kung ano talaga at mas malalim pa. At kung bakit, no? Ang ating militar, ang ating mga Coast Guard, ayaw nilang payagan. At bakit isinuko ng Pangulong Duterte yung pagpasok ng ating Coast Guard doon? Kaya naman pala binomba ng tubig, mga bossing no? Kaya naman pala, eto na po. Baka wala pa din po kayong dyan, say, no? Ni Tolentino. Lumipat ka na ng di ba? Partido Federal ng Pilipinas. Inalisan mo yung PDP laban. Bakit? Baka matalo sa susunod na eleksyon. Katukin nyo to. Kinakatok namin kayo. Alamin lahat kung ano pa yung mas malalim dito. Yan, paunti-unti pa lang po nalalaman yan, mga kapatid, mga kababayan. Hindi pa sagadan yan, mga bossing, di ba? Sa pangalan lang ata, Marcos, si Madam Amy, sabi ni Lisa. Baka masimulan ang gera, sabi ni Boss Justin.